Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, we are going to apply for a Korean visa! So, pang third time na nating mag-a-apply ng Korean visa. No? Na-approve naman yung first and second application natin. Kaso single entry lang both. Ngayon, I'm hoping for a multiple entry. Fingers crossed. Medyo mailap kasi ang multiple entry sa Korean visa. No? Medyo strict sila. Wait lang. Nasaan ako? 12. Type 1. Thank you. Sorry. So, no, medyo mailap kasi ang multiple entry sa for Korean visa or even yung single entry mailap. Kuya, drive safely. So, I'm still gonna try my luck, no. May mga iba, may kakilala ako guys na first time niya lang mag-apply ng Korean visa and multiple entry agad. Like hindi ko sure kung frequent travel. Parang hindi rin naman siya sobrang nagta-travel frequently. Nagta-travel siya pero mas frequent pa ako. Pero hindi tayo na-approve kasi isa sa mga reason na nakikita ko is hindi ako nagko-cover letter. Tapos meron din naman akong isang kakilala na super frequent traveler, as in madalas siyang mag-travel. Nakaka 4 or 5th na siyang apply ng Korean visa. Laging single entry yung binibigay sa kanya. So, hindi ko rin sure kung ano ba yung criteria for judging. But ngayon, I'm gonna try my luck na mag-apply ng multiple entry. And this time, nag-cover letter ako. First time ko magko-cover letter, no? Nung first and second application ko, hindi ako nag-cover letter. But this time, itatry ko mag-cover letter. Baka effective yung mga drama-drama ko sa buhay. And then, ipapasa ko rin yung Japan visa ko. Kasi naka 10-year multiple entry ako sa Japan. So, baka pag nakita nila na, ay, may 10 years siya sa Japan, bigyan din natin ito. Sip-sip. Baka bigyan din natin ito ng multiple entry. And then, I'm gonna submit also my PRC ID para makita nila na, may PRC ID siya. Kasi yung kakilala ko si Archie Larga. Sabi niya nag-submit siya ng kanyang PRC ID. Kasi Archie is a pharmacist. Tapos ako pala guys ay mga CPA. So, baka makadagdag ng konting awa from the embassy. So, ayun yung mga tatlo kong idadagdag na. Cover letter, Japan visa, yung photocopy, and then PRC ID. Let's see what will happen. Magdadrive lang ako guys, no. I will explain the requirements more thoroughly after this. Hindi kasi ako makapag-isip ng maayos kasi I'm driving, no. Tapos parang mas okay ko siya i-explain kung wala akong ginagawa, ha? So, ay shucks. So, mamaya. Kasi ito na nga yung requirements ko, no. Wait lang, dito ako nakapag-park sa SM Aura kasi magkatabi sila. Tapos, pumasok ako sa Brittany Hotel parking, pero connected pala siya dito. Napunta ako sa SM Aura, but that's fine kasi baka, ay, hindi pa yata sa bukas. Hindi pa pala bukas, guys. Wait lang, magtatanong nga tayo. Kuya, saan banda papuntang Brittany Hotel, yung KVAC? Malayo pa yun? Diretso yung Sir Dulo, kalawa. Pwede yung park dun, no? Sige, dun na. Thank you. Sarado, ano na sir, puno na. Puno na? Park. Dito lang, lakarin ko na lang, malapit lang. Lakarin mo na lang sir, puno na dun. Sige. Kami tower. Opo. Diretso, pinakadulo, kaliwa. Okay. May ano din, elevator. Thank you po kuya. Yan. Dito na lang ako nag-park sa SM Aura kasi puno na doon sa may KVAC. But it's fine kasi baka after natin mag-apply, mag-SM din tayo. So at least nakapark na tayo dito. Lakarin na lang daw kasi most probably daw puno na siya. Ayan, so sa mga nagtatanong, no, yes, pwede naman mag-walk-in ng Korean visa application. Pwede kayong mag-agency, pwede rin naman kayong mag-walk-in, kagaya ko. At balita ko, parang pwede nang mag-apply ng yung mga nasa probinsya. Parang pwede nang mag-apply through mail or parang ganun. Hindi ko lang sure, pero parang may nabasa ko one time na pwede na siyang ganun. And then, hindi siya kagaya ng Japan, no? Sa Japan visa, kailangan mo talagang dumaan sa agency. For Korean visa, pwedeng walk-in. Nandito pala ako sa may SM Aura, no? Tapos tatawid tayo dun sa kabilang building kasi ito tayo yung Brittany Hotel. Ito yung SM Aura, guys. Diyan tayo nakapark.
And then, tumawid lang ako. This is the Brittany Hotel. Ay, saan yung Brittany Hotel? This one. Yan. May ATM din sila dito guys kung hindi kayo nakapagdala ng cash. Kasi last time nakalimutan ko magdala ng cash. Yan, Brittany Hotel. Let's go. Dito ba yung sa Kiva? Ay, pero dito yung sa Kiva? Kanan kayo sa dulo, sir. May elevator doon sa likod. 9th floor. 9th floor. Thank you. Kanan daw sa dulo, may elevator sa likod. 9th floor. Kanan sa dulo, may elevator sa likod. May elevator sa likod. This one. 9th floor. Ay. Okay, so nandito ang KVAC. Ito. 9th floor. Open siya from 9 a.m. to 5 p.m. 8:50. Actually, nagbago na yung process. Ay, or baka late lang ako. Kasi last time, sa second floor muna yung waiting time. Tapos, tsaka lang kami pinapapasok. So, dumating ako. Magna-9 na pala, guys. 8:56. Mas maganda siguro kung umaga. Pero parang wala namang pila. So, let's go inside. Ito na, guys. KVAC on the 9th floor. Yee! Again, Monday to Friday from 9 in the morning to 5 p.m. Oh my God, my baby. So yun guys, parang wala rin masyadong tao. So yun guys, surprisingly, magna-9 na ako dumating. Pero wala masyadong tao. It's a Friday today, August 30. So yun, KVAC. So, ayan. Dumating ako ng 9. Almost 9. 8:56. Walang masyadong pila. Like, diretso na ako dyan sa counter. Dati kasi nung nagpunta ako dito, may pila pa. Kasi kaka-open lang ng KVAC nun. No? So, parang marami pa nag-a-apply. Kaka-start lang ng walk-in application. Ngayon kasi parang marami nang may alam na okay lang ang walk-ins. So, hindi na rin sabay-sabay nag-a-apply yung tao, no? Wala na pila guys, diretso na dito, bibigyan ka na ng number, i-check muna nila yung requirements mo. Pag complete yung requirements mo, bibigyan ka nila ng number, and then ayan, ngayon inaantay ko lang yung number ko. Pag natawag, pupunta lang tayo sa cashier or sa counter, tapos isasubmit lang itong applications natin. And then alam ko after nun, tapos na, mag-aantay na tayo ng result. Mga in my experience, after 7 to 10 days nakukuha ko na yung result. Pero yung iba daw umaabot ng 2 weeks. Kapag mag-agency kayo, mas matagal pa. Minsan maabot ng 3 weeks. So, bear that in mind. Pero in my experience, lagi siyang mga 7 to 10 days meron na akong nakukuhang result. So, hopefully makuha ko na siya agad kasi ang travel ko is 17 days from today. So, hopefully makuha ko siya before 17 days. So, meron lang silang inad na data privacy consent form. So, dito lang siya, bibilhin mo lang siya ng 10 pesos. Parang dati walang ganito, pero ngayon, may inad. Guys, and just like that, natapos na yung application natin. 9:16. Dumating ako 8:56, no? Wala pang 30 minutes. Wala pang 30 minutes, guys, na tapos ko na yung buong process. So, the secret is dapat complete ang iyong requirements kasi kung hindi complete, mas matatagalan kayo. Yung lalaki sa harap ko kanina, kulang siya ng bank statement. Meron siyang bank certificate pero wala siyang bank statement. Tinanggap pa rin yung application niya pero sabi nila kailangan niyang isubmit yung bank statement later on. Because of that, i-discuss ko sa inyo yung full requirements. Hanap lang ako ng pwesto ng makakapihan siguro or makakainan para mas ma-explain ng maayos. Okay, pero ang bilis. Hindi ko na-expect na ganun siya kabilis kasi dati pumila pa ako tapos para mga ilang oras pa bago or 1 hour pa yata bago ako tawagin. But ngayon, so easy, so fast. So if you want to apply for a Korean visa, I suggest kung kaya naman ng oras nyo, mag-walk-in na kayo dito kasi so fast. Kahit nga may trabaho kayo, sumaglit lang kayo. From 9 a.m. to 10 a.m. ganon. Ay, kayo din? Oo. Hello! Nag-apply sila ng Korean. Kailan Korean? October. Ikaw? This month though, September. This month. Grabe ka, di ba kagaling mo lang ng Taiwan, saka ng Japan? Nice to meet you.
Bye. So yan, nag-Starbucks lang tayo dito sa may SM Aura. Ito pa lang daw kasi yung bukas na store kasi nga 9:16 pa lang. Ang bilis kasi natin natapos eh. 9:30 na pala, 9:28. So sige, discuss ko na sa inyo guys. Yung mga requirements sa pag-apply ng Korean visa. Okay? Wait lang ha. Kunin ko lang aking kodigo. Baka meron tayong ma-miss. Nag-order lang ako ng caramel macchiato and sticky cinnamon kasi hindi pa tayo breakfast. So first requirement is of course the application form. Mada-download nyo naman yung application form online. Siguro I can just put the link sa description box, no, para makita nyo kung paano or para ano na sinasabi ko. Ilalagay ko sa description box para ma-download nyo if you also want to download it. So ang ginagawa ko, dina-download ko yung Word file para mas madali mag-fill out. So yun, fill out nyo lang naman. Ang tip ko lang sa application form, as much as possible, don't leave any blanks. Kung not applicable sa inyo, lagay nyo na lang ng NA. Merong mga tutorials kung paano mag-fill out ng application form. Siguro maglalagay na lang ako ng link din sa description box para makatulong sa inyo kung paano mag-fill out ng application form. Medyo overwhelming lang siya kasi parang 5 pages. Pero sa application form guys, kailangan nyo maglagay doon ng hotel. Wala pa akong nabubook ng hotel actually. Pero nagtingin-tingin na lang ako online. Pwede naman kayo magtingin online. Tapos lagay nyo lang yung name ng hotel, contact numbers. Kung feeling nyo doon kayo mag-stay, lagay nyo rin doon yung budget nyo. Ang nilagay ko lang is kung ilang days ako mag-stay sa Korea. Nilagay ko 5 days. Pero actually, 3 weeks ako magko-Korea. Nilagay ko lang na 5 days. Tapos ang estimated expenses ko is $1,000 or mga 55,000 pesos. Ganun. Yung mga countries visited, ilagay nyo lang doon. Tapos kung nag-Korea na kayo dati, merong portion doon na ilalagay mo kung nag-Korea ka na dati, yung mga dates, ganun. And yung purpose of visit, tourism. Ilalagay ko na lang yung code. May code ko yung ilalagay dito. C-9 ba yun? C-9 something. So, for the application form, I think yun lang naman yung mga details na kailangan nyo, no? Basta as much as possible, don't leave any blanks. Put NA na lang kung not applicable sa inyo. Next is one-piece passport size photo with white background. Actually, yung ginamit ko na photo is yung last year ko pa na photo. Hindi ko alam kung pwede yun. Kasi di na ako nakapag-picture ng bago. Pero ginamit ko yung luma kong photo. Yun din yung ginamit ko actually last year. Hindi ko lang baka makita nila. Ala, hindi ka nagpalit ng photo. Ito pa rin. And then, original passport. So, again, yung passport na original, isasubmit mo yan sa Korean Embassy. So, kung meron kayong mga lakad, make sure na wala kayong lakad within the next 2 weeks. Actually, dapat last month pa ako mag-a-apply. Kaso, yung schedule ko is hindi kaya. Kasi 2 weeks na dapat hindi gagamitin yung passport, di ba? Meron akong Japan nun, tsaka Taiwan. No? So, hindi kaya ng schedule. Kaya ngayon, may 2 weeks ako. Hindi ko nga alam kasi masyadong tight. Kasi 13 daw ang tentative release ng passport ko. Tapos 16 is my flight. Ang 13 is Friday. Tapos 14, 15, syempre sarado yung embassy. Pag ma-delay ng 1 day, good luck to me. So, mag-pray tayo na walang delay. And then, number 4, photocopy of passport bio page. Ito yung page ng passport nyo na nandun yung itsura nyo, yung signature nyo. So, ipo-photocopy nyo lang yun. Number 5, original and photocopy of OECD visas for the past 5 years if applicable. Ngayon ko lang nalaman na ang Japan pala is part of the OECD. So, ayun, pina-photocopy ko yung aking Japan multiple entry visa. And syempre, nandun na rin siya sa passport ko. If gusto nila ng original, makikita nila dun sa passport ko. Yeah. I think makakatulong kung meron kayong mga photocopy ng visa ng OECD countries. I think itong mga OECD, yung mga European countries, mga Schengen visa, tama ba? Or yung mga Australia visa, mga US visa. Pero, ayun nga, ngayon ko lang nalaman, ang Japan visa pala is
part of the OECD. So yan, pina-photocopy ko yun, baka makadagdag ng weight sa kanilang pag-approve ng aking multiple entry. Next, copy of your PRC card or IBP card. Ako, pina-photocopy ko yung aking PRC ID. So, I'm a certified public accountant pala, guys. Kasi yung friend ko si Archie Larga, sabi niya, nag-submit siya ng kanyang PRC and na-approve siya ng multiple entry visa. So, baka makatulong. Kaya, pina-photocopy ko lang. Tsaka nga pala, guys, merong promo ang Korean visa ngayon na if you are a lawyer, doctor, accountant, pharmacist, and stuff like that, kapag meron kayong PRC ID, pwedeng hindi na kayo mag-submit ng ITR tsaka bank statements and bank transactions, mga ganun, bank certificate. But ako, nag-submit pa rin ako ng bank certificate para lang makadagdag. Although, hindi na siya required kasi nga meron akong PRC. Supposed to be, hindi na siya required. Pero, nag-submit pa rin ako. Yung ITR, hindi ako nag-submit. Next is Original Certificate of Employment. COE, no? Tapos, dapat ang COE nyo, meron itong mga details na to. Applicant's position, your position, date hired, your compensation or your salary, office address, HR landline number, cell phone number is not allowed. Dapat landline number, and then HR email address. So, yung 6 na details na yun, dapat nandoon sa iyong COE. Kasi nung sinabit ko siya, chine-check isa-isa nung nagpa-process, chine-check niya kung okay, nandito ba tong details na to. So, dapat nandun itong mga details na to. Next is original personal bank certificate. And yung bank certificate nyo, pag nag-request kayo sa banko nyo, usually alam naman na nila to eh. Dapat nandun yung account name, account number, account type, current balance, and then account opening date, and yung 6 months average balance. So, meron yung current balance mo kung magkano yung laman ngayon, and yung average na balance mo in the past 6 months. Dapat nandun sa bank certificate. Nung nag-request ako sa Security Bank kasi yung banko, usually alam naman na nila kung ano yung nilalagay doon. So, I think you don't have to worry. Double check nyo na lang na dapat nandun lahat yun. And then, aside sa bank certificate, kailangan mo ng bank statements for 3 months. Bank certificate is isang page lang to na naglalagay lang ng summary ng bank details mo. Ang bank transaction naman yung itemized, yung transactions mo in the past 3 months. Kailangan mo ring isubmit. So, dalawa ha, bank certificate and bank statement. Number 10 is income tax return. Again, hindi ako nagsubmit ng ITR kasi nga merong parang program ang Korean Embassy na kapag CPA ka, hindi mo na kailangan mag-submit ng ITR. So, I'm just glad na medyo nagkaroon sila ng ganung promo this year. I guess hanggang December 2024 lang daw siya. But, hopefully ma-extend siya. Kasi alam ko dati nagkaroon na rin ng ganito eh. Hindi lang siya whole year round yata. Parang may certain period lang. But, ang balita ko hanggang December 2024 lang siya. Actually, kapag mga credit card holders din kayo, mga BDO Gold, mga BPI Platinum, ganun. Actually, may ganun din ako, pero hindi na ako nag-submit. Kapag may ganun kaya mga, hindi ko lang memorize yung lahat ng credit card na parang eligible for the program, no? Pero kapag may mga, try ko mag-research, ilalagay ko dito yung mga eligible credit cards. And then, hindi na rin kayo kailangan mag-submit ng ITR and then bank certificate and bank transactions. Parang, ayun na yung proof, yung credit card statement mo. Kailangan mo lang i-photocopy yata yung front ng credit card and then baka yung monthly statement, gano'n. Hindi na ako nag-submit, pero okay sana kung i-submit ko pa, no, para maraming more chances of winning. Pero wala na kasi akong oras. Like, kailangan ko na mag-submit today kasi nga in 16 days magta-travel na ako. Pag antayin ko pa yun, baka ma-delay na ako. Sabi ko, sige, sasubmit ko na to. So, yun yung 10. Yun yung 10 na requirements for applying. And then, nagdagdag pa ako ng isa pa. Nagdagdag ako ng another one, cover letter. First time kong gumawa ng cover letter. No? Hindi ako nag-cover letter sa first and second
kong pag-apply, pero this time sabi ko, cover letter lang ako, baka ma-multiple tayo, baka maawa na yung Korean embassy sa atin. Kasi ang hassle, no? Ang hassle yung parang paulit-ulit ka mag-a-apply. Parang paulit-ulit mong kailangang patunayan na kaya mo mag-travel, no? Ang hirap maging Philippine passport holder. Medyo weak. Hindi naman tayo yung weakest in the world, pero medyo weak pa rin yung power ng passport natin, no? Kailangan mo pa rin mag-visa sa mga first world countries usually, no? No? So, ang nadagdag ko lang this time is cover letter and then yung Japan multiple entry visa. Dati wala akong ganito, pero ngayon in-add ko silang dalawa. Hopefully, fingers crossed, mag multiple entry visa tayo kasi nga nakakapagod mag-ayos ng requirements every time gusto mong pumunta sa bansa nila. I think that's it. Okay. So, ang sabi nila, ang tentative release date ng aking visa is after 14 days. So, ano ngayon? Friday ngayon. Tapos diba? Next Friday and then next Friday. So, parang 2 weeks. So, next Friday daw ang tentative release ng aking visa. But, I'm hoping for an earlier release date. Kasi last time, parang after 7 to 10 days, nakuha ko na. But yeah, I'll update you guys kung ano man yung mangyayari. Usually naman nakikita ang result online, no? So, i-check ko rin mga after a week, mga ganun, kung meron ng result. And I'll update you for the result, guys. Hi guys! So, I am happy to let you know that we were granted multiple entry Korean visa at last, no? Parang third application ko na and finally, nag-grant na kasi nakakapagod din talaga mag-ayos ng requirements, no? Nung bigay ko ng requirements, sabi after 2 weeks or after 14 days tsaka ako makukuha yung aking visa. Siguro after 4 to 5 days chine-check ko na yung status online kung may result na, kasi pwede mo ma-check yung status ng application mo online, guys. Pwede kong ma-link na lang sa description box yung link kung paano mag-check ng status. Tapos pagka-check ko ng 5th day, wala pa rin. 6 days, 7, 8, 9, 10 days, walang result. Sabi ko, shucks, kinakabahan na ako kasi sa first and second application ko, mga after 7 days, nakikita ko na yung result online. Parang may nakasulat na under review or mga ganun. Yung sa akin, wala talagang result na lumalabas. As, nakita ko na yung result after 10 days. After 10 days, nakita ko yung result online, under review. Ang nakasulat, under review. Yun na siya. Pagka 11th day, chinek ko ulit yung application ko ng hapon. Approved! Parang isang araw lang siya nag-under review. Wala siyang status nung 10 days. Kaya nakakaba. Mas okay kasi nalalaman mo na under review. Ganun. Akin wala talaga. Parang pagka 10th day, doon lang siya nag-under review. Tapos pagka 11th day, approved. So sabi ko, oh my gosh. Tapos pagka 11th day din ng gabi, nung hapon, naka-receive na ako ng text na pwede ko nang kunin yung aking visa the next day. So pagka 13th day, kinuha ko na. Di ba sabi nila 14 days, pero pagka 12 days, nag-text na sila, and 13th day, kinuha ko na yung passport ko. So, ayun, I'm so happy. So finally, makakapabalik-balik na tayo. So ang grant nila sa akin is 5 years, multiple entry visa, tapos every visit, 30 days. Pag multiple visa kasi guys, pwede kang pabalik-balik sa Korea, for example, ng 5 years, pero every visit mo, dapat 30 days lang. Pwede kang mag-exit siguro, tapos re-entry, ganun. Ang single entry naman, valid siya usually for 3 months. Tapos isang entry ka lang. Sa 3 months na yun, isang beses ka lang pwede mag-enter and exit. So, ilang days ba yun sa akin? Parang 59 days yung una ko. So, isang entry lang, pero pwede ka mag-stay ng 59 days or 2 months, di ba? Akala ko sa 2 months na yun, pwede ako magpabalik-balik. Na parang pwede kong, di ba kasi nakasulat kasi doon 59 days. Akala ko parang 59 days, for example 10 days muna ako this month, tas next month pwede ako mag 20 days, hindi pala ganun. Pag single entry, as in isang beses ka lang papasok at maximum of 59 days. So siguro I'm gonna share to you some tips kung ano yung mga ginawa ko para makakuha ko ng multiple entry visa. Diniscuss ko na sa previously yung mga requirements na sinend ko. Siguro focus ako sa cover letter kasi first time ko nag-cover letter, guys. Sa first and second application ko, never ako nag-cover letter. Ngayon lang talaga nag-cover letter ako. Sabi ko, parang gusto ko na talaga mag-multiple, nakakapagod na mag-ayos ng requirements. So, siguro papakita ko na lang dito sa inyo yung aking sample na cover letter.
Siyempre yung una, yung sa taas, yung, ano tawag sa taas? Salutation ba tawag doon? Or yung parang to, yung ganun, to Embassy of Republic of Korea, ganun. Ano ba tawag dyan? Header? Wala, hindi ko rin alam. Basta yan, yung parang to Korean Embassy, ganyan. Tapos siyempre ano ka, parang greetings, good day. Tapos ako, direct to the point na ako, sa first paragraph ko pa lang, gusto ko nang ipaalam sa kanila kung ba't ako nagsusulat. Para saan yung cover letter ko. So, ang sabi ko, I'm writing this letter to request for a multiple entry visa to South Korea. So, depende kung anong purpose ng cover letter mo. Kung ang cover letter mo is nag-explain ka na wala kang ITR, tapos parang, siguro, you can say, I'm writing this letter to, paano ba? To explain or to, I'm writing this letter. Basta, kayo na bahala guys, mas magaling kayo mag-English kasi sa akin. Basta, sa unang sentence pa lang, ipaalam mo na kung para saan yung cover letter mo. Ako kasi, I'm writing this letter to request for a multiple entry South Korea. Tapos pinakauna, feeling ko you have to set or you have to ensure them na meron kang ties to the Philippines. Usually kasi very important yung parang proof na babalik ka sa Pilipinas, ano yung mga ties mo sa Philippines. So ako sinabi ko na agad na I'm a certified public accountant and pinakita ko na sa kanila yung aking PRC ID. Like sabi ko, ito yung aking PRC ID, parang katunayan na may trabaho ako and I'm a CPA here in the Philippines, so hindi ako magtatrabaho sa Korea. So siguro if may mga business kayo, parang sabihin mo na I'm a business owner and you know, this is I have attached my DTI registration, mga ganun. The next one, as in direct to the point na talaga ako, sinabi ko na sa kanila na I currently hold a 10-year multiple entry visa to Japan. Parang sa doon pa lang, gusto kong sabihin sa kanila na binigyan ako ni Japan ng 10 years multiple entry. Baka naman Korea. Baka naman bigyan nyo rin ako, di ba? So feeling ko nakakatulong din yung mga visa mo sa OECD countries like Japan, yung mga Schengen visa, US visa, Australian visa. Feeling ko nakakatulong yung. Kaya parang sa second paragraph ko, sinabi ko na agad na may ganito akong visa kasi kumbaga kung pinagkatiwalaan ako ni Japan ng multiple entry, I hope pagkatiwalaan nyo rin ako, parang ganun. And then also sinabi ko dun yung travel history ko, like i-ensure mo pakita mo sa kanila yung mga history ng travel mo, and then i-assure mo sila na you have good record and hindi ka magti-TNT or wala kang mga record of overstaying, parang ganun. Dapat ipakita mo sa kanila na karapat-dapat ka for the multiple entry visa. And then yung last paragraph ko, ginawa ko siyang personal kasi meron akong kakilala, nag-apply siya ng Korean visa. First time niya mag-apply ha, tapos multiple entry agad siya. Tapos sabi ko, paano ko nagka-multiple entry agad? Sabi niya, yung cover letter niya very personal, like kung ano talaga yung gusto mong magawa sa Korea. So ayun yung ginawa ko, very personal. At paano ba sinabi ko na, sabi ko, I already visited your beautiful country of South Korea twice. Sabi ko na I already visited your beautiful country of South Korea twice and I was so fascinated by its beauty that I wanted to go back and experience the different seasons of Korea. Tapos sinabi ko rin na gusto kong matry ulit yung mga authentic na street food sa Myeongdong, sa Hongdae. Feeling ko kasi maganda kapag meron kang mga pangalan na specific, like sinabi ko rin dyan yung mga Blackpink, BTS, 17, parang very personal, di ba? Kasi kapag nagre-refer ka sa mga ganong tao or pangyayari or lugar, parang very personal, very kung ano talaga nararamdaman mo, di ba? So feeling ko. And then what else pa ba yung mga pwede nyong tanong? Bank balance, magkano ba dapat yung bank balance? Wala kasing sinasabi guys, like even sa wait lang, nangangalay lang yung comment ko. Pwede dito naman tayo. Wala kasi sinasabi sa website ng Korean embassy kung magkano ba dapat yung ideal na bank balance. Pero I think dapat yung bank balance mo mas malaki siya, of course, kaysa dun sa dineclare mo na travel cost. For example, ako, sinabi ko 5 days lang ako magta-travel sa Korea and yung budget ko is 1,000 USD or 56,000 pesos, mga ganun. So syempre dapat ang bank balance mo, I think mas malaki dun sa dineclare mong cost, kasi paano mo ma-afford kung hindi mas malaki, no? Pero wala kasing sinasabi. Basta ang balance ko sa bank is nasa 6 digits siya, guys. So I'm not really sure. Feeling ko naman kahit hindi siya 6 digits, hindi ko rin sure, guys. Like wala kasing ganung standard. Hindi natin masasabi. Only the embassy can tell kung ano yung factor or kung ano yung gusto nilang balance. I think it's really a combination. Hindi lang siya focus sa bank balance. It's really a combination of everything, no?
travel history, bank balance, employment or business, mga ties mo to the Philippines, kung meron kang mga loans, pwede mo siguro ipakita yun. And then simplified yung application ko, no, hindi ako nagpasa ng ITR kasi nga meron akong PRC ID. Kapag lawyer, doctor, accountant, pharmacist and mga ganun, hindi mo na kailangan magpasa ng ITR and then bank certificate. Pero nagpasa pa rin ako ng bank certificate, baka lang makatulong. If credit card holders din kayo ng mga ito dito, di ba, simplified na rin, hindi mo na kailangan magpasa ng ITR and bank certificate. Pero kailangan mo ipasa yung photocopy ng front ng card mo and then yung mga bank statement or yung mga credit card statements mo. So ayun lang naman guys, I hope na sa mga applications mo ma-approve din kayo, at sa mga nag-wish na maka multiple entry, diba, fingers crossed, I hope makapag multiple entry din kayo. Make sure lang na complete yung requirements. Kung may kulang, sabihin sa cover letter, no, ipaalam. For example, wala kayong ITR, then you have to explain kung bakit wala kayong ITR, kasi supposed to be kahit freelancer tayo or may ITR dapat. Yeah. Medyo strict lang talaga ang Korean Embassy, no. Nung nagki-claim nga ako nung passport ko na, nung visa ko na, may yung lalaki before me, hindi siya na-approve. So parang I feel sad for kuya. Kasi pag na-approve ka, makaka-receive ka ng parang malaking papel, yung parang visa mo. Pag hindi ka na-approve, parang maliit lang na papel. Tapos minsan sasabihan ka pa na, okay lang yan kuya kasi pwede ka namang mag-re-apply after 3 months, ganun. Parang 3 months yung narinig ko, as a chismoso, narinig ko na sinabi nung embassy na pwede mag-apply ulit kapag na-deny, no? But let's be optimistic, ma-approve yan kapag kumpleto naman yung requirements. Kaya yan guys, and I hope na magkita-kita tayo sa Korea. I hope na ma-visit ko talaga yung different seasons ng Korea. Hindi pa ako nakapag-winter sa Korea, hindi pa ako nakapag-cherry blossom sa Korea. So hopefully mapuntahan natin yung Korea ng mga ganong seasons, no? So yun lamang, maraming salamat ulit sa panonood. And I hope talaga na makatulong siya sa mga mag-a-apply ng Korean visa, and I hope na ma-approve na rin tayong lahat, no? So ayan, thank you for watching, and I'll see you again on the next one. Bye bye.